tayo dadako na sa about giving, Bible exhortation about giving na pangungunahan ni Brother Jock Ritual. Victor Ritual. Napakalamig ng buwis mo, nilalamig din ako eh. Yun, no? Sabi nga kahit ako sa sarili ko, nagtatanong din ako, ano ba talaga yung pagbibigay? Dahil dati pa lang, ano na yan eh, kahit saan ka pumunta ng simbahan, meron na yan. Kahit saan religion, simbahan, meron na yung pagbibigay. Kaya medyo pinag-aralan ko ng konti, ano ba talaga yung pagbibigay? Bilang isang Kristiyano, God is good? All the time. Parang tahimik eh. All the time. And all the time, God is good. Amen. Isa pa nga, God is good? All the time. And all the time, God is good. bilang isang Kristiyano, no, kailangan po natin, napakalaga pong bagay ng pagbibigay, no? Bakit po ba napakalagang bagay ng bibigay? Ano po ba ang pagbibigay? Sabi nila. Meron po tayong inihanda dito, no, na mga kung bakit tayo nagbibigay. 1, 2, 3 hanggang 15. Basahin po isa-isa, no? Make room for more blessings. Yun po yung number 1. Ito po yung inihanda, no? Kasi sabi ko, ano ba talaga yung pagbibigay? Lord, turuan mo ako, ikay mo ako. Pangalawa, honor God by giving. Ito po yung mga, kung ano po yung ibig sabihin ng tithes and offering, no? Number 1, make room for more blessing. Number 2, honor God by giving. Pangatlo, enrich your life by giving. Pangapat, where is your heart? Papag-aralan po natin yan, no? 5, giving is a connection to God. 6, remember where your wealth came from. Yun po number 6. 7, be righteous. 8, support those who support you. Yun na, parang maganda yun, no? Support those who support. Number 9, be a force for good in God. Number 10, perform an act of worship. Ang pagbibigay din po pala, isang sa mga pag-worship. 11, experience perfection. Number 12, those who sow more, reap more. It doesn't take a lot. Number 13. Number 14, your hard work will pay off. And number 15, put goodness into the world. Ang dami niya, kung tatalakayin natin isa-isa, no? Unahin po natin, doon po muna tayo mag-focus sa number 1, no? Make room for more blessings. Slide, Jai. Sabi, no? Make room for more blessings. Dito po muna tayo, no? Bago natin tapusin yung mga nakaraan, dito po muna tayo mag-focus sa number 1. Sabi niya, ano ba yung make room for more blessings? Make room for more blessings. Gawa lang pala ako ng, sino ba yung magsasaka dito? Gagawa lang pala ako ng isang kahon. Kamalig. Tapos ay pagkagawa ko, dadating na yung mga biyaya, yung parang magali, no? Gagawa ka doon ng palay, itatapon mo na itatapon doon. Physically po, dito po sa tinatakay po natin, make room for more blessings. Ito po yung, isa na po dito, napakalagang bagay yung pagbibigay po ng ating tithes. Sabi nga tatay, yung ikapo, o kaya yung pagbibigay. Bakit po ba napakalaga ng pagbibigay sa church? Malaga po yung pagbibigay sa church dahil ito po ay isang pagpapakita ng suporta sa church. Sinusuportahan natin yung ating church. Bakit? Kaya po natin sinusuportahan yung church dahil yung church po, sinusuportahan din tayo. Paano ba tayo sinusuportahan ng church? Yan po, ipinapag-pray yung mga pangangailangan natin, yung mga heal, yung mga may karamdaman, ipinag-pray ng church. At dito po, tayo-tayo din tayo may nilalapit sa Panginoon. Sabi nga ay paano? Kailangan din po natin, tinuturuan po tayo maging magandang loob, maging mahabagin, maging mapagpatawad. Tinuturuan din po tayo, no? Doon po papasok yung compassion. Pag tinuturuan po tayo, kung papasok po yung compassion, ano po ba ang Tagalog ng compassion? Tagalog ng compassion. Yun po yung parang damayan, pakikiramay, no? Doon po papasok yung pakikiramay. Pag po tayo ay mayroong compassion, doon po papasok yung support. Next slide, Jay. Sabi po sa Ephesians 4:32, sabi ni Paul, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, at mga magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang magpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Doon po yung compassion, no? Ibig sabihin po, nagsusuportahan tayo.
nagmamahalan, nagmamagandang loob, nagsusuportahan. Sinusuportahan po natin. Kaya po natin sinusuportahan bawat isa dahil sinusuportahan po natin ang church. Bakit po natin sinusuportahan ng church? Kasi TCF Tabernacle Christian Fellowship is a full gospel church lifting up the name of Jesus Christ only. Sinusuportahan po natin si Jesus Christ. Next slide, Jay. Bakit po natin sinusuportahan si Jesus Christ? Because He is our Lord Savior. Sabi po sa isip, i-diretso po natin ha. Ephesians yung muna, tapos Ephesians 5:2. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Diba? Kaya natin sinusuportahan si Jesus Christ kasi si Jesus Christ yung unang sumuporta sa atin. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. No? Ibinigay po ni Jesus Christ yung sarili, unang-una po siyang nagbigay sa atin. Binigay niya po yung kanyang sarili dahil para tubusin po yung ating mga kasalanan, no? Kaya po sabi dito, ano po yung koneksyon? Sabi po dito sa ano? Kaya po yung pagbibigay sa church, pagsuporta sa church, ito po ay isang pasasalamat. Isang pasasalamat kay Jesus Christ dahil siya po yung unang nagbigay sa atin. Kaya po tayo nagbibigay ng tithes, kaya po nagbibigay ng, dahil pinapasalamatan po, ito po ay isang act of yung pagpapasalamat kay Jesus Christ. Pinapasalamatan po natin si Jesus Christ, pinupuri, sinasamba, dahil po, siya yung unang nagbigay, siya yung binigay niyang sarili para sa atin. At ang pagbibigay po, doon po tayo nakakagawa ng isang room sa kalangitan. Doon po tayo nag-i-invest, doon po na tayo nagsusow. Sabi nga, doon tayo nagtatanim. At kung po tayo nagtanim sa kalangitan, nag-i-invest po tayo. Pag nag-i-invest po tayo sa kalangitan, sino pong mananagana pag nag-invest tayo? Kung nagtanim ka ng palay, sino po yung mag-aani? Sino po yung mag-harvest? Tayo po ay nag-i-invest sa kalangitan para magkaroon po tayo ng place, para magkaroon po tayo ng room sa kalangitan. Dahil balang araw, in the future po, yung in-invest natin, sabi nga dito ay, it is way to sow. Yun po yung paraan ng pagtatanim at pag-invest sa church. So that may reap the blessings to come, pressed down, shaking together to make room more for more. Sabi nga, pag po tayo nagtatanim, pag po tayo nag-invest sa kalangitan, inihahanda po natin yung ating sisidlan doon, yung ating kalalagyan sa kalangitan. At ito po, ay tayo din ang mag-aanay. Next slide, Jay. Sabi po sa Luke 6:38, give and it will be given unto you. Good measure, pressed down and shaking together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you measure, all it shall be measured to you again. You know, pag po tayo nag-invest, pag po tayo nagbigay, pag po tayo ay inihanda natin yung future natin, tayo din po mag-aani. Tayo din po yung kasi sabi dito sa Luke, running over shall be given to your bosom. Ibubuhos ng Diyos ang ating pagpapala. Amen? Kaya po, tayo po ay mag-invest na para sa Panginoon. Ihanda po natin yung ating mga pwesto, room sa kalangitan. Salamat sa iyo.
nakatira at ipanalangin po natin ang mga kaloob. Lord, salamat po Panginoon sa iyong biyaya Panginoon, sa iyong blessing Panginoon, dahil binigyan mo pa po ako Panginoon ng wisdom Panginoon kung saan ay itinuro mo sa amin Panginoon kung paano kami mag-invest, kung paano kami Panginoon lumapit sa iyo, kung paano ka namin Panginoon pasalamatan, kung paano ka namin Panginoon purihin at sambahin Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya Panginoon at ikaw ay binigay mo yung iyong sarili Panginoon upang kami ay tubusin. Sa iyong biyaya Panginoon kami nakaligtas Panginoon, kaya karapat-dapat karaming namin Panginoon pasalamatan. Karapat-dapat karaming Panginoon sambahin at purihin Panginoon. Ang aming kaloob Panginoon ay isang way Panginoon kung saan ay pinapakita namin na ikaw ay pinapasalamatan. Ikaw ay aming pinupuri, ikaw aming sinasamba Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatid ng Panginoon na nagbigay Panginoon. At ikaw din po Panginoon, yung unang nagbigay Panginoon ng aming hininga. Ikaw din po Panginoon, yung unang nagbigay ng aming katawan kung nasan kami ngayon mo Panginoon sa mga trabaho namin, ano man po yung aming mga ginagawa Panginoon. Alam namin ito yung galing sa iyo Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang Panginoon na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay aming bigyan, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming handog, Panginoon. Ito ay isang pasasalamat sa inyo, Panginoon, kung saan ay kami yung niligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na patuloy na bibigay. Bigyan mo po, Panginoon, sila ng katalinuhan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katuruan kung paano po ang tamang pagbibigay, Panginoon. Tumang po, Panginoon, ay love gifts. Tumang po, Panginoon, ay kasampo. Panginoon, sa mga susunod, Panginoon, ituro mo sa amin kung ano po, Panginoon, yung dapat at nararapat para sa aming bahay, panambahan, Panginoon. At magamit namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito upang ito ay lumago, upang lumaki, Panginoon, at maraming mga kapatid na mailapit namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Jesus, I pray in the mighty name of Jesus. Amen.